Okay mga lods, welcome back to another content about sa mga issues sa social media. Oh my gulay. Kamusta po ang Noche Buena nyo ngayon? Dahil hindi pa po tapos ang aksyonan ngayong Pasko dahil nagsisimula pa lang tayo. In fact mga lods, sinet up ko po ang aking pangmalakasang cam. Mamaya po malalaman natin kung bakit tayo may pangmalakasang cam. Ngayon, bumalik po tayo dito sa issue natin for today's video. Ang atin pong mga bida sa ating kwento ay si Mr. Vince Jimenez. Isa po siyang, I guess siya ay isang modelo at meron siyang significant following sa social media. Gayon din naman po ang babae na ang nagngangalang Lian de Guzman. Ngayon po mga lods, ang ginawa ko ay nagsiyasat na ako habang ang lahat ay nagluluto ng kanilang Noche Buena. Ako ay chumismis ng sobra. Dinip dive ko na to mga lods. At ang nakita ay ang account po ni Lian sa TikTok ay naka-private na. And hopefully tayo ay tayo po ay mapapasok dito sa kanyang account kasi nga po naka-private na po siya. So ano po ba ang punot dulo nito? Ang pinakasama rin nito mga lods ay nahuli ni Ekalal, si Eabab na nag-cheat sa kanya. Pero there's more than meets the eye. And bakit ba nandyan yung camera ko? Mamaya malalaman niyo yan. Tuloy natin ang... Okay, so bago tayo dumako dun sa video, kailangan muna natin tong alamin. Kasi ito yung parang epilogue ni Vince Jimenez patungkol kung bakit niya pinost yung mga videos na yon. Kinwento niya dito yung backstory nila. Ang sabi nung girl, siya daw ay isang wala daw siyang boyfriend. Yun yung unang-una. Kasi as a guy, gusto mo walang jowa yung kinakasama mo, yung dinidate mo. Kasi pag may jowa yan, baka matulfo ka. Mahirap na, di ba? Mahirap na. So, ang pakilala ni girl kay guy, wala siyang jowa. And in fact, pag nagde-date sila, si girl has a tendency to tell the traumatic experience niya kay nung parang tino-trauma dump niya. Yun yung parang bonding nila dun sa mga dates nila. And ang sabi din ni girl dito, ang kanyang work ay sa casino. Whatever it is, may PR daw na sinasabi. Ang palagay ko ginagawa nun, ito yung mga promo girls na tumatabi sa mga VIP players para hindi sila maboard or kausap ganon. May mga ganon kasing trabaho sa casino. Now, that is the first thing na sinabi niya dun sa lalaki. Okay, and then kinwento din ni Vince na meron daw mga instances na nagtataka siya bakit hindi niya makontak yung girlfriend niya kasi ang intindi niya bigla na lang daw hindi nako-contact si girl for long periods of time. It's something weird kasi if you are in a relationship, matik kasi na nag-a-update kayo sa isa't isa. So sinasabi dito ni Vince na bakit kaya may mga instances na hindi siya nako-contact? And dito na nanghihinala si Vince. Pero, and ako, hindi naman ako magaling magsulat. Pero kasi pag nagsusulat ka, sometimes, lumalabas yung personality mo doon. And dito kasi, sobrang naging reflective ni Vince about dun sa nangyari sa kanya. Isa nga doon, kung if I would think of one word, parang feeling niya nagamit siya. Actually, 2 words pa nga, nagamit na loko. Yun yung feeling niya rito. Now, ang problema kasi, nung mga tamang hinala niya, wala kasi siyang ebidensya to prove his doubts. Pero, alam mo yun, in good faith niya kasi tinanggap yung babae. That's why, totoo lang, masakit sa kanya yung nangyari. And, ang masakit din dito, etong lahat ng mga kinukwento ko sa inyo happen in a span of a few days, okay? Kasi, etong mga screenshot na to mga lods, nito na lang nakuha yan. Pero, kasi tingnan nyo yung date kung kailan nagsasalita si Lian dito. December 19 yung nakasulat dito. Ano lang ngayon, December 25. Pumutok tong issue na to, December 24, di ba? Medianoche. Tama, medianoche. Tapos ngayong Noche Buena, tiba-tiba ang Nico David. So, ngayon, of course, these are 36 slides. Malamang sa inyo, hindi nyo binasa lahat to, pero don't you worry. I got you, fam. Don't you worry. So, ano ba nangyari dito? Ngayon, si Lian, kasi sinabi niya, di ba, nagwo-work daw siya sa casino.
or nag-PPR daw siya. Ngayon, ang regular rate ng high class na PR is 10K. Now, hindi ko alam if PR is code name for walker. Okay, hindi ko alam yon. Sinasabi ko lang na ganito yung intindi ko sa mga pangyayari. Sinasabi nila na ito daw si Lian is actually a PR for 3K only. Kasi sinasabi niya VIP PR daw si Lian eh. Hindi pala. Okay. Ang masakit pa dito, ang nag-send kay Vince nito is tropa ni Lian. Kumbaga, well, in a sense, nilaglag siya ng sarili niyang ka-workmate. Okay? Now, kaya daw nilaglag kasi daw, etong si Lian, ang intindi ko, is toxic daw. Oh, may gulay! May gulay! So, and kasi nga, alam nila kasi na si Vince ay siguro nakakasama nila, alam nila na may Vince si Lian, may isa pang boyfriend. Kumbaga, alam nila na namamangka sa dalawang ilog, na konsensya. So, ang ginawa nila, nagsumbong sila kay Vince. Sabi nilang ganon kay Vince, nung taong nag-send nito, eto, screenshot patunay na ikaw ay nilalaro nitong si Lian. In fact, restricted ka pa nga. Aray, kaya hindi mo tawagan. Kaya cannot be reached kasi nga, ni-restrict sa messenger. And ang masakit dito mga lods, ito yung sa tingin kong, yung kung baga kung ikaw ay lalaki, doon ka masasaktan eh. Kasi parang binilog yung ulo ni Vince eh. In the sense na, kaya lang daw sumasama si Lian kay Vince is daw, para sa sasakyan at saka sa pagkain. Ate, oy, kaya kayong mga Grab driver, ingat kayo ha. Ingat kayo ha. Ingat. So basically, well, I don't wanna sound bad, pero hinuhututan niya lang si Vince, mga lods. So these are all coming from the friends of Lian. Kumbaga nasa circle niya yung naglaglag sa kanya. And ang masakit dito, it seems to me na parang walang pakialam talaga si Lian kay Vince. And you know, eto, yung PR nga, PR niya is 3K lang. Yung girl, ang totoong PR is 10K to 20K. So talagang hindi siya ganong kataas na level ng PR according to this friend. Okay? Pero malay mo ngayon, te, di ba? Dahil nag-trending ka, baka tumaas ka na. Yay! Silver lining! Silver lining! Pero ako, baka pwede namang i-grab food na lang kita, tsaka angkas. Baka pwede naman yan. Angkas padala! Angkas padala! O yun. So, now, alam nyo na yung buong konteksto kung bakit nag-post si Vince dito. So, without further ado, panoorin na natin ang mga video. So, without further ado mga lods, let's now watch given all that context. Nakakaya naman pinaghirapan mong balutin eh. Grabe yung setup, no? Kurain mo na. Girl. Puto, ano to? Combo? Ano combo to? Can you just imagine yung level of planning na ginawa ni Vince dito? Binalot niya pa, nagpa-print pa siya, tapos naglagay pa siya ng confetti. 'Di ba? Ano 'yan eh, yung level of planning nito mala Aizen eh. Mga Aizen level of planning. Tuloy natin. Try mo. Sabi na prank to eh. You know, it's not a prank, it's a setup. Ano to? Para saan? Try mo. Try natin. Sino ba to? Anong habol mo kay Vince? Ay Yan. putang ina ka. Namura pa, no? Siya na nga yung ginago, siya pa yung minura eh. Well, that's my opinion Kasi nga, may boyfriend and nagsinungaling naman talaga yung babae.
And now, let's listen in sa kanyang alibi. Kasi ito yung first na alibi niya dito. And let's compare it dun sa sinabi niya sa friend niya. Let's go. Kay ano to, no? Kay Eva. Nangabal mo sa akin? Tang ina niya. Yan, ano habol? Ayoko na. Oh, kids, i-pause muna. Ibaba muna ang pinggan at plato ngayong Noche Buena. Ano ang gusto ni Vince, ni Lian kay Vince? Answer. 10, 10, 10. Foods at rides. Palakpakan ng mga sarili. Tayo natin. Uwi na ako. Less service. Sa foods. O hindi, sinabi ko yun sa kanya. Ang sabi niya? Kasi ayoko ng issue. Okay, sinabi niya yun sa kanya kasi ayaw niya ng issue. Is that what she really said? Balikan natin yung mga screenshot. Pero hindi yun yung gusto talaga ni Lian, di ba? She's lying dito sa point na to, na sinabi niya na ayaw niya lang ng issue, kaya sinabi yun. Actually, siya yung mismong gumagawa ng issue. Nung tinanong siya ng tropa niya, anong habol mo, tite? Ha! Hindi nga eh. Yun yung masakit dun eh. At least ako, alam mo, medyo okay pa eh kung sasabihin ng babae, pera, at saka tite eh. Parang medyo nakakataas pa ng ego yun kung babae ka. Etong si Vince, putek. Ginawang grab food, sabi ni Vince. Pero Vince, meron akong magandang perspective dito ha, para kung napapanood mo to ha. Kasi, sa psychology kasi, alam nyo naman siguro yung triangle ni Maslow, di ba? Yung unang fundamental, ito yung mga fundamental needs mo, yung nasa baba dito. Yung food, shelter, security, and all of this. Etong si Lian, basically, ang pinalit niya doon ay si Vince, di ba? Ang galing, ang husay. First time kong makita na yung paradigm ni Maslow, ang ginawa niya, pinalit niya doon sa unang 3 shelter, may bahay di ba? Sa Manila. May food, may security, kasi hatid sundo di ba? Palakpakan sa utak yan, babae na yan. Ang tindi! She rewrote psychology. Yung pinaka-basic principles sa psychology. Pinalit niya na sa unang 3 stage, lalaki. Anyway, tuloy na natin yung istorya. Issue. So mag-end. Wait lang. Meron pa. Wala na, okay na. Feeling ko yan na yun eh. No? Nung Saturday pa lang. Nung bago pa kayo mag-swimming ng boyfriend mo. Aray ko. Sabi na eh. Diba? Ayun. Ngayon, a little bit of background dun sa boyfriend. According to the screenshot, 2 to 3 years na daw sila. Wala na, ayoko na. Date araw-araw sa BS. Kumbaga, live-in. Time ka ngayon. Alam ko lang ganyan yan, nararamdaman ko na eh. Uwe! Uwe! Parang di naman Anyway, tuloy. Dapat sinabi mo na lang, hindi mo nag-pinrent something. Di ka na ano? So, kaya pala nagbe-video ka, pati kanina. For what? Alin? For what purpose? And Wala, for sagutin mo what to. purposes? Bakit ginagawa Wala mo? na, okay na eh. Ba't ginagawa? Ipopost ko dito kasi meron akong gustong ipakita sa inyo. So, alam nyo na, siguro napanood nyo tong video na to, pero may different perspective yan, okay? And yung last minute nun, papanoorin natin doon. Pero, ang pinopoint out ko dito kasi, parang nonchalant pa rin siya dyan, kana nahuli siya. Hindi niya alam yung next step ni Vince dito. This is the problem kasi with young people Kasi mukha naman mga bata tong tao na to They cannot think long term. Ang iniisip lang niya kung ano yung nandito, ano yung nandyan, yun na, masaya na ako doon. Kaya nga ayaw niyang i-let go si Vince. Kasi short term, okay siyang service. At saka karinderya. And of course, libreng lodging, di ba? Whatever Vince is getting, yun, kung ano man sa... Ay, nako Vince, sana the bembang was good enough. Pero pag hindi, medyo ngaw-ngaw. Papakita ko sa inyo yung bagong perspective. So, ito yung bagong perspective, mga lods. Grabe tong si Vince, pinaghandaan niya talaga Guys, ito na nga niya. Di ba? Dalawa yung angle The left and the right. Tiwala sa'yo.
Ikaw pa yung walang tiwala, girl. Nahiya naman kami. Okay mo. Kumulangot pa si Vince. Feeling ko talaga prank to. I swear. Okay, so eto yung different perspective. Let's start off doon sa ano. Dito. Nandito na tayo eh. Alam ko nang ganyan yan. Nararamdaman ko na eh. Tapos na tayo dyan. And, Yan. Wala na, Sagutin for mo what to. purposes? bakit ginagawa Wala mo? na, okay na eh. Ba't ginagawa mo nga ako? Ngayon, ang gustong mangyari dito ni Lian, since na nag-unravel sa kanya yung mga lies niya, is to get away from the situation. Gusto niyang i-detach yung sarili niya emotionally kasi mabigat yan eh. Pero of course, scorn, it's ironic, pero yung lalaki yung scorn dito, nangyayari naman talaga yun. But di ba most of the time kasi it's the other way around. Yung lalaki yung nag-cheat, yung lalaki yung natutulfo. Pero it happens on the other fence. And unfortunately, correct me if I'm wrong dun sa mga legal luminaries natin dyan, there is no legal recourse for us men. Pero yung babae, meron yan. May BAUSI, may Data Privacy Act eh. Di ba? And unfortunately for Vince, basta Vince, whatever happens, I will support you as a content creator. And kung ano man yung maitutulong ko sa'yo, Andy.gg and Andy Vlogs and of course yung mga social media pages ko, message ka lang bro. I'll stick with you bro. Pero mamaya na yung awarding, tuloy. Hindi kita ginagawin. Hindi mo ko nago. Simulat sa pool. Sabi mo sa akin, wala kang joke. Denial is always the first stage. Hindi niya ginagawa. Kasi in her mind, she is already justified dun sa mga nagawa niya. Kasi nga, malamang yan, kung ano yung nabibigay niya kay Vince, yun na yung justification niya for what she's doing. There are some people like that. Kasi nga, maybe because yung kanyang trabaho is PR. Di ba? PR siya eh. So, malamang, sa PR, yung oras niya, yun yung service niya. Pero love doesn't have to work like that, di ba? But then again, I'm telling you, there are some people like that. Pa-transactional sila mag-isip. Merong framework dito sa psychology eh. Kay Kohlberg yata yun eh. Yung I scratch my back, you scratch yours. Tama ba? Kung hindi yata eh. Kayo na lang mag-ano. Pero merong ganong klaseng level of morality. I scratch your back, you scratch mine. So, ganon si ate. Transactional yung tawag doon. Tuloy natin. Gawa. Diba? So, ba't ka nga nag-video Tapos ngayon? wala kang, anong work mo? Anong purpose mo dyan? Anong work mo? Anong purpose mo dyan sa video na yan? May ibang purpose. Ano nga? Para saan? Gusto ko malaman na rin ang BF mo. Para nga saan? Bakit? Gusto ko malaman ng BF mo. Sa akin, alam mo, wala na sa akin. Okay na. Di ako, Grabe yung perspective ng mga lods. Ay, hindi pala to different perspective. Ano lang. kita mo, di ako galit. Extended cut. Snyder cut. Snyder cut. Hindi, gusto ko tawagan mo yung... Kita mo yung yung subtle manipulation niya doon sa lalaki. Oh. Hinawakan niya. Kita niyo, hinawakan niya. She's trying to appease her. Defense mechanism siguro niya yan. Kita mo? I mean, nag-aaway sila, pero where is she holding? Di ba? Of course, it's sign of intimacy kasi yung touching ngayon, ganyan eh. And usually, if you are a girl, some guys, okay na sa kanila yan. I mean, me, okay. Sobrang simple, no? Hindi, grabe si Vince dito eh. Ayaw mo? Alison. Ayaw mo? Kasi pa Alam mo kasi pwede mo akong kausapin about dyan. Oh, ba't doon tayo mag-usap to? Ba't ka mag-video kasi muna? Ato. Oo, palaman ko sa'yo. Ang gusto kong gawin, i-post. Ay, ang lakas mo. Pero, Ayun, no, nakita mo yung exasperation niya. That is, I think, yung kinakatakot niya. Meron siyang 50,000 followers sa TikTok niya as far as my research is concerned. Now, of course, kung may 50,000 followers ka, malamang may nag-viral ka na video dyan. Meron kang small niche ng crowd na kilala ka. And maganda yung image mo sa kanya. Di ka pa siguro nababash, note! Welcome to the club! Hindi ka pa nababash, no! Welcome to Bashing 101!
Hindi ka pa nababash eh. Today is the day na mababash ka! Welcome! Teka lang, tigilan natin yan. May copyright yung kanta na yun eh. Dali natin. Kung itatawagan mo yung BF mo ngayon, kakausapin natin, aaminin natin lahat. Alam mo kung bakit ganyan si Vince? Dun sa nabasa ko, mabait kasi talaga siya. There are several times na ini-invoke niya yung pangalan ni Lord. Ako na, hindi ako ganyan eh. Obviously. Ang pinopoint ni Vince dito, gusto niyang to come clean, to confess, 'di ba? Yung ginawa nilang kasalanan. Kasi nga it's a sin moral on a moral standpoint dun sa lalaki kasi iniiputan nila yung ulo eh. Unknowing accomplice si Vince dun sa kalokohan ng babae eh. So, gusto niyang at least makatulog siya ng mahimbing. Vince, I think kung ako yung lalaki, I would forgive you. Kasi ang hirap kasi sa ibang lalaki, kayong mga kinang-inan nyo kayo, pag nag-cheat yung jowa nyo, sisihin nyo yung jowa nyo, wag yung lalaki. Walang kinalaman yung lalaki kasi kung hindi naman yan magpapakangkang sa iba, hindi yan sasama sa iba. Gets nyo ba? Kaya, pero si Vince mabait pa eh. Diba tuloy? Ang lakas mo, Ben. Ay hindi, ikaw yung malakas. Ang lakas mo, Ben. No? Kita nyo, may terms of endearment pa rin. No? Ang galing nitong babae na to. Siguro it's her way to charm Vince na tumigil. Umpisa pa lang. Wala kang awa, wala kang konsensya. Stop mo muna. Wala kang konsensya. Hindi. Gagawin natin to kapag tinawagan mo yung boyfriend mo. At i-stop natin tong video. Yan. Akin na. Hindi. Ayan na. So, inagaw niya. Now, dito na tayo sa part 2. Ito na yung exciting part. So, let's go. Pero hindi ibig sabihin na, pwede mo Sana, na before mo gawin yung mga ganyang bagay, mga kademonyang ganyan, sana isip mo yung may mga ganong possibilities, consequences sa buhay. Hindi ka ba natakot sa mga nag-cheat niyo, tapos pinapost? So, yun nga yung gagawin mo. Hindi ko alam. May nasa 50-50 pa rin talaga eh, actually. Alam mo kung ako dun sa babae, dapat nag-confess na lang siya dun sa lalaki. To be fair kay Vince. Ang problema kasi dun sa babae talaga, eto the manipulation tactics dito ng babae. Ang galing talaga. Buti na lang buo yung loob ni Vince eh. Kung medyo mahina-hina pa yan, baka nadala sa himas, tapos biglang iniyot, nako, magkakaproblema. Houston, we have a problem. Yung racket niya, gustong ipasok sa kuweba. Sabi ko nga sa inyo, sabi ko dun sa kanina nag-comment, R18 to. Diyos mio, tuloy natin Dandan. Ang gusto ko na talagang purpose, malaman ng boyfriend mo. Sobrang Nakita nyo yung ano niya. So, gusto mo kong sirain. So, ang ginagawa niya, dinideflect niya na yung blame kay Vince. Gaslighting ang tawag doon, di ba? Sabi niya kanina, di ba? Tuloy natin. kasi nang gagawin mo, Vince. Yan gina-gaslight So, na yan. di ba lang ginawa mo? Sobrang lala nung ginawa mo. Parang si Vince pa yung may kasalanan. When in fact, all of this was her fault. Nakita naman natin yung mga screenshot and one could conclude na talagang ang toxic yung EA. Kasi nga, may jowa ka eh. It's either wag kang magjowa or magjowa ka. Ganun lang kasimple yun eh. Sinasabi ko nga sa inyo, kung gusto nyo, if you wanna play around, just don't be in a relationship. Kasi nga, pwedeng magkaroon ng ganitong insidente. Tuloy. Malala sa'yo. Malala sa'yo. Yan. Wala na sa patimbangan. Alam It's ko, consequences. kung nasasaktan ka doon, I'm sorry. Ayun, eto na yung half-baked na apology. Pinakapati natin Kung- yung joyride mo. Kung napasok ka sa relationship namin, sa away namin, So, panakip butas lang pala si Vince. Kawawang Vince na yan. I'm so sorry. Ayan na. You're not sorry. You're just sorry because you got caught. Oh my God! Are you Rihanna? Good up a good show. Really got me going. Now it's time to go. Very entertaining, but it's over now. Pero she attempted to at least quell yung galit ni Vince through an apology. Pero hindi kasi talaga sincere yung apology. Kasi nga, hanapin nyo na lang yung stages ng morality ni Goldberg.
meron doon yung sa stage 2, yung equivalent exchange principle nung hindi yung sa ano, yung hindi yung sa ano yun, sa alchemy, hindi yun. Ito yung moral principle na pag may ginawa ako sa'yo, dapat may gagawin ka rin. Kasi parang ganun yung pinapakita ni ating attitude dito. May nagawa naman ako sa'yo, Vince. So, you know, I deserve what I deserve. That's what she's... Tingnan mo yung itsura niya. Does that look apologetic to you? Hindi, di ba? Nahuli ako. Diba? Tama. Pero nagsasorry pa rin ako. Hindi ka sorry. Hindi ka sorry. I agree. Hindi ka sorry. Di ba ano yung sorry dyan? Dapat humahagulgol, di ba? Yung nag-iiyak. Di ba? Ganun yun eh. Kasi nahuli ka eh. Ganun eh. Ganun talaga eh. Sorry. Ano bang gusto mo sabihin? No, wala. Alam ko kung ano lang yung sincere. Sa hindi. Wala akong hinihiling na mag-sorry ka. Wala kang hinihiling, so binibigay ko. Okay. You're not sorry. I'm so sorry You're just sorry you got caught. But you put... sa nagawa ko sa'yo. You're not sorry. Kailangan ko. Sige na. Mag-isimba pa ako. Di ba ang bait ni Vince eh? Pagdadasal kita. Goodbye. 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 So last. Ayan. So, ikita mo, yan na nag-goodbye na siya. So, this is the last emotional card. I will... abandonment. Di ka ba nanghihinayang sa akin? Goodbye. But bro stood his ground. Bro stood his effing ground. Tama. Siguro, I'm not sure Vince pero I get the vibe na whatever she wants from you, she gets. Kunyari, gusto niya na nito, makukuha niya agad. That's what I'm looking at di ba? Sa mga ginawa mo. Sige na. Natin ka pa ng joyride mo ngayon. Sige na. Can I get a hug? Ha? Can I get a hug? Can I get a hug? Bakit ganon? Ba't hindi ba dapat pilitin mo nang yakapin ka yan? Dapat ganon. Gusto mo lang tayo hug last time. Gusto lang itang hug last time. Bakit naman hindi, di ba? Gusto lang. Hindi, buti na lang hindi bumigay si Vince. Baka kasi pagka-hug, baka may iba pang na mangyari, di ba? Kasi, you know, it's a form of manipulation yung ganyan di ba? Yung yayakapin ka, tapos sabay halikan ka. She's a girl. And you know, tayong mga lalaki, meron tayong nararamdaman kapag hinag tayo ng isang magandang babae na we are attached to. It's just normal. Buti na lang, Vince stood his ground talaga rito. And I applaud him for that. Diba? Grabe yung... siguro, ngayon kasi, Vince, you are at the stage that you are angry. Diba? May 5 stages yan eh. Or 7. Hindi 5 lang natatandaan ko. Anger, denial, tapos bargaining, depression, and then acceptance, diba? So, I believe nandito ka pa lang sa stage na to kasi I feel like palagay ko kasi I don't think na nagagalit ka pa eh. Galit ka pa dito sa sitwasyon na to kaya nagawa mo tong mga bagay na to eh. But your anger is justified. Righteous indignation ang tawag dyan sa ginawa mo, tol. And I'm really happy for you na eto yung ginawa mo. But then again, on the flip side, ito yung kinakatakot ko dito, brother. And hopefully you take this an advice from an elder gentleman. Elder talaga, no? Elder scroll. Hindi. Kasi, kahit anong mangyari, may rights pa kasi itong babae na to. Kahit nakukupalan tayo sa kanya, yung rights niya is still withstanding. Meaning to say, baka kasi mabalikan ka nito. Like for example, if you are in a dating relationship, kunyari may nangyari sa inyo, di ba? So you are in a dating relationship with her pag yun yung nangyari. And pangalawa, pinost mo yung isang video na nandun siya. Did she agree na i-publish mo tong mga bagay na to? How about yung mga chats niya with
yung friends niya. Did you agree? Did she agree na i-post yung mga yun? So these are all, I believe, some of the liabilities that you may carry in the future, bro. But you know, kaming mga nasa internet, we're here to help you out. Teka, mali. Ayan. Yan. We're here to help you out, Vince. Actually, niready ko talaga to because I wanna give you a standing ovation. Yun eh. Standing ovation. Teka lang. May song and dance number pa to eh. Teka lang. Hindi, song lang. Yan. How about a round of applause para kay Vince? No, seriously. Grabe yung ginawa mo, tol. I'm not sure about the legality, but hey man, standing ovation ako sa iyo dyan. And, teka lang, eto na. Please, what else is on? And don't tell me you're sorry, cause you're not. Yeah. Baby, when hello, you're only sorry you got caught. But you put up quite a show. Really had me going, but now it's time to go. Pwede ba malasag? Yan lang naman po yung sa akin for today. I will also take my bow. And maraming salamat po sa panonood. Merry Christmas sa lahat. Bin, shoutout sa'yo, tol. Gaya mga vlog. Ha!